Hello, Cancer! Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading para sa sign ng Cancer. Kunin niyo lamang po ang bagay na nakarelate kayo o ang mensahe na nakarelate kayo. Tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ito. Pero naniniwala ako, meron at merong mensahe tayong mapupulot dito. Maaaring mula sa isang card lamang o pwede din sa oracle card na makukuha natin sa dulo ng reading na ito. Kung wala pa rin, okay lang yan. Maraming tarot readers out there. So, anong hinihintay mo, Cancer? Nagdadalawang isip? Parang ayaw mong magbigay kung hindi ka mabibigyan ng sagot over something. May hinihintay si Cancer. Pero it seems like you won't give a budge. Ibig sabihin, hindi ka nababother. Hindi ka, at peace ka, kumbaga. At peace ka na ganyan ka ngayon. Out of whack. Emotions are out of whack. Parang, ewan ko, nababaliw ka na, ganun. Hindi mo na alam yung gagawin, na hindi mo feel maging empathetic, hindi mo feel maging kind today. Ini-embrace mo lang yung emotions na hindi okay ang nararamdaman mo ngayon. So siguro kung tatanungin ka ng mga kaibigan mo, are you okay? Siguro isasagot mo oo, pero hindi ka talaga okay. Hindi maganda ang lagay ng ating emotional health this time, this month. Pwede din na ewan ko, you feel na binubuli ka. Pwede din na pakiramdam mo ay naipit ka sa isang sitwasyon na wala kang choice, wala kang say, hindi ka binigyan ng say, hindi ka binigyan ng options, pero tinatry mo yung best mo na hindi magbato ng masasakit na salita. Pwede din na alam mo you've tried your best, binigay mo ang lahat, pero hindi mo maintindihan bakit kinakailangan mo pang i-prove ang iyong sarili. Itong card na to, nakuha to halos ng lahat. Trying to prove something. Alam mo, I'm good enough to be here. Um, Deserve ko to be in this place. Pwede din na yung iba sa inyo ay nasa isang relasyon na pwedeng ipinagbabawal o pwede din na nasa isang relasyon na hindi aprobado ng mga tao sa paligid nyo. Pero naiinis ka dun sa thought na ganun ang mga pakiramdam ng tao sa paligid nyo, pero wala kang, hindi sa walang pakialam pero parang ganun na nga. Hindi ka bothered, hindi ka nababagabag na yung mga tao sa paligid nyo ay hindi aprobado sa isang na to, sa pagsasama na ito, sa relasyon na ito, whatever. Alam mo sa sarili mo na earned, you've earned it, at deserve mo yung spot na yun. Pero siguro yung iba sa inyo naiinis kasi bakit kailangan kong mag-explain? Hindi ko kailangan mag-explain. Kung patuloy silang mangungulit, manggugulo sa amin, might as well, aalis na lang ako. Pwede din na yung iba sa inyo, no matter what it takes, hindi ako aalis. Kahit na nasasaktan ka, parang Virgo lang din. Baka may Virgo ka sa chart mo. You might want to check out yung reading ng Virgo kasi sorry, pero ito yung sumagi sa utak ko, martir. Alam mo yun, nahihirapan ka na emotionally, nababaliw ka na sa ganap, pero hindi healthy sa heart mo ang ginagawa sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Pero you will stay. Siguro naghihintay ka na, siguro para sa'yo hindi manggagaling sa'yo yung pag-alis. Kumbaga, hihintay mong palayasin ka. Pero iniinda mo kung ano man yung sinasabi nila sa'yo na hindi maganda. Kasi alam mo nga sa sarili mo na deserve mo yan. Pwede din na magkaiba kayo ng cultural background. Pwede din na nagsama kayo ng biglaan o kaya nagsama kayo ng hindi sadya, let's say na nagkaroon kayo ng anak na hindi pa kayo kasal, pwedeng ganon, hindi nyo pinlano na magkaanak. So, gagawin mo ang lahat, iindahin mo ang lahat para lang buo ang pamilya, pwedeng ganon. Pero kung tutuusin, hindi na siya healthy. Hindi na healthy emotionally yung mga ganap o nangyayari. O
kinikilos ng mga tao sa paligid mo. Alam mo yun, nawalan ka na lang ng amor. Dati excited kayo na makita yung family o dati excited ka sa mga ganap. Pero ngayon parang apathetic ka na lang. Ito, apathy. Pathetic ka na lang sa ganap. Pwede din na yung iba sa inyo, parang wala nang bago sa relationship niya. Wala nang bago, wala nang bagong ganap. At parang hindi ka na masaya. Yung iba sa inyo hindi na masaya sa nangyayari. Hindi ka na masaya sa estado. Merong kinakailangang magbago. Yun nga, closest narrative, pwedeng isa lang yung makarelate, pwedeng marami. Closest narrative is maaaring hindi pinagplanuhan na magkaanak. So, ang nangyari is nagsama kayo. Pero habang nagsasama kayo, naging komportable na lang kayo sa isa't isa. Yun na yung comfort zone nyo. So, parang nakampante na lang yung partner mo, hindi na nag-propose sa'yo. Kung ikaw yung babae, Kung ikaw naman yung lalaki, pwedeng nakampante ka na. At parang, stagnant na yung ganap sa relasyon. Kasi, Four of Cups, di ba, ang tubig, kapag hinayaan mo lang na nakatenga ng matagal, magkakalumot siya, di ba? So, maganda na stable ang relasyon, pero alam mo yun, sa sobrang stable niya, parang wala nang bago, hindi na siya exciting, nawawala na ng gana. Pero kung tatanungin ka, nawawalan ka na ba ng gana, syempre, hindi mo ma-pinpoint na nawawalan ka na ng gana. Parang steady lang. Kung tatanungin ka, parang steady lang ang steady lang ang sagot mo. Halimbawa, tatanungin ka ng mga kaibigan mo, oh, kumusta na kayo ng partner mo? Ang top of mind answer mo, steady lang. Kasi hindi mo rin masabi sa sarili mo kung masaya ka pa ba. Pero kung dudukutin natin, ay idadissect natin yung puso mo. Magre-reflect ka, magmumuni-muni ka. Maaaring may pag-amin din na hindi na masaya. Staying for the wrong reasons. Alam mo na parang hindi na siya healthy, pwedeng ganon, o hindi na siya exciting para sa'yo. Pero for some reason, nagsistay ka pa din. O ang partner mo, maaaring Libra, Aquarius, Gemini, air sign, matalino ang partner mo. Matalino, very reasonable, and ikaw parang minsan hindi siya nagmamatch in a sense na ikaw kasi ruled by emotions. Lahat ng desisyon mo from your heart. Lahat ng sinasabi mo from your heart. And nurturing ka, empathetic, mapagmahal si Cancer. Yun nga lang merong mga ganap sa relasyon na ito na parang hindi na siya emotionally healthy para kay Cancer. Hindi na masustain ng mga ganap yung emotional stability mo. Ngayon, sometimes siguro yung iba sa inyo na overpower ng reason, logic, at utak ang buhay pag-ibig. At parang para sa'yo, ang ridiculous o parang mali yun na utak ang ginagamit sa pagdedesisyon o utak ang ginagamit sa relasyon. Yun ang partner mo. Dahil matalino siya, very logical siya, bawa sasabihin mo, pakiramdam ko, hindi na tayo masaya. Halimbawa lang to pakiramdam ko, hindi na tayo masaya. Maaaring, parang may risk or may tendency yung partner mo na i-gaslight ka or sabihin na parang, ano bang kailangan mo? Parang kailangan kulang lang yan sa shopping, pwedeng gano'n. O pwede din na sabihin niya na gusto mo mag-outing tayo. Alam mo 'yon. Ah, yung solution niya is more of i-analyze niya yung sitwasyon, bakit nangyari 'yon, maghahanap siya ng solusyon. Pero sa'yo, ang gusto mo lang naman talaga is mag-connect siya sa puso mo. Mag heart to heart na parang ano nangyayari sa atin, anong kailangan nating ayusin. Siya nakafocus siya doon sa logic and reason. And alam mo yun, itatry niyang i-solve or i-fix ang bagay-bagay. Pero hindi mo kailangan ng solving, hindi mo kailangan ng fixing. Ang kailangan mo lang
equal give and take when it comes to, let's say, expressing your love. O pwede din na magkaiba kasi kayo kung paano mag-express ng pag-ibig sa isa't isa. Pero ikaw, ang hinahanap mo is yung expressive siya emotionally. Pwede din magkaiba kayo ng love language. So ngayon, dahil parang hindi na kayo na-excite sa isa't isa, napapaisip ka ngayon na napapaisip ka anong what's happening. Yung iba naman sa inyo, pwedeng nahuli mo yung partner mo na may kalandiang iba. Not necessarily affair. Hindi pa siya affair. Pero, alam mo yun, parang emotional cheating ang basa mo. Meron siyang kausap, tinatawag niya na mahal yung, o iyon na, pero example lang, tinatawag niya mahal yung very endearing, may terms of endearment sila ng office mate niya, ganun, ng colleague niya. Hinahatid niya yung office mate niya. Parang para sa'yo, bakit sa akin hindi mo yung ginagawa? Yung gano'n. Let's say, work from home ka, sabihin niya sa'yo na, kasi work from home ka eh, ganyan, ganyan, ganyan. Pwedeng gano'n. So, pero ikaw, mukhang i-endure mo ito. Siguro may hinihintay ka lang na lumipas. May hinihintay ka lang na makuha ang sagot. Pwedeng buntis ka. Siguro iniisip mo na, kaya siguro ako nagkakaganito kasi buntis ako. So, siguro buntis ka. So, parang ang daming gumugulo, bumabagabag sa isip mo na parang alam mo na, okay naman kami, stable naman kami. Pero, bakit parang hindi ako masaya? Parang, hindi ka sure eh. O kaya parang sobrang familiar na namin and komportable na namin sa isa't isa, parang wala nang bago. Kailangan ko ba maghanap ng bago? Kailangan na ba mag-level up? Oo, kailangan na mag-level up. Kasi yung full card dyan lumabas, kailangan na mag-turn ng leaf, ng new chapter, pero parang parehas kayo na hindi pa handa o pwedeng magkaiba kayo ng atake, magkaiba kayo ng opinion, magkaiba kayo ng pinanggagalingan, pwedeng magkaiba kayo ng priorities. Pwede din na sa pera, magkaiba kayo ng diskarte. Siya gusto niya, ito yung tingin niyang tamang gawin, ito yung logical na gawin, pero ikaw ayaw mo kasi para sa'yo, aksaya lang yan sa pera, o kaya para sa bata na lang yan. Hindi equal give and take. Or pwedeng yung isa possessive. Pwedeng ikaw yun. Very possessive ka dun sa partner mo. Pero pag tanungin ka naman kung anong problema mo o kaya kung ano yung gusto mo mangyari, hindi mo naman masagot. So, the least that you could do is to stay in a relationship na parang hindi ka naman na masaya. Ganon ang nakikita ko. So, merong energy dito ng Knight of Swords. Hindi ko alam kung ibang tao to. Pwede din na energy to ng isa sa inyo. Pasugod, mamadali, padalos-dalos. Pwedeng ikaw ay gusto mo muna na thoroughly pag-isipan. Itong energy na to mabilis. Pwede din na kung ano man yung plano ng partner mo, gagawin niya ng mabilis, aaksyonan niya ng mabilis. Pwede din na may upcoming na baby shower and ikaw medyo alangan ka doon, gusto mo munang pag-usapan nyo anong estado nyong dalawa, ano ang kailangan nyong pag-usapan. Gusto mo pag heart to heart talk muna kayo, pero yung partner mo, meron siyang may plano siya na ah, ewan ko, event. Yun nga, baby shower, surprise, celebration. Pero ikaw, parang hindi ka on board or hindi ka sang-ayon na i-execute pa yun kasi feeling mo, yun nga, pwedeng magastos lang or pwedeng para sa'yo, meron tayong problema eh. Pwedeng yun muna yung pag-usapan natin. Ganon. Magkaiba kayo ng page. Hindi maganda ang ano mo, takbo ng kailangan ko isa lang. Masyadong marami yun. Hindi maganda ang takbo ng emotional well-being ni Cancer sa ngayon.
Oh, Virgo, sabi ko na eh, tingnan mo yung Virgo reading eh. Gusto mo na mag-isip-isip, gusto mo na magmuni-muni, gusto mo na magpakalayo-layo. Merong, merong kang tinatry na protektahan sa relationship na to. Bukod sa may gusto kang patunayan, meron kang hinihintay, meron kang gustong mangyari. At may chance na yung partner mo kahit anong tanong sa'yo, kahit anong dot-dot na parang ano bang gusto mo, hindi mo naman siya masagot. Gusto mo mapag-isa, pwedeng ganun. Maraming tampo. May tampo si Cancer na hindi niya fully ma-express. At maaaring kung cross-watcher ka, alam mo na, nagtatampo si Cancer sa'yo. At ikaw naman, Cancer, I feel like iba yung may plano yung ano mo eh. I mean, huwag mong i-underestimate yung utak ng partner mo. Maaaring nanggagaling siya, nagmamahal siya gamit ang utak niya. At ikaw puso lamang all the way. Meron silang ibang mga diskarte in life na maaaring kailangan mong i-acknowledge, lalo na you're in a relationship. Kung hindi ka sang-ayon, you might want to express it. You might want to open up. May mabilis na movement dito eh. Why do I feel like, 'di ba hindi ka na okay 'no? Kiss and makeup ang mangyayari, alam mo 'yun, bawat tampo ka ngayon 'no, susuyuin ka niya. Alam niya kung alam niya kung paano ka suyuin, alam niya kung paano he or she says the right words at the right time. Alam niya kung paano ka hulihin. Alam niya kung paano hulihin yung kiliti mo. At mukhang magagawa niya 'yon para mabura yung tampo mo. Kung meron kang kinakakatampo ngayon, magagawa niya ng paraan para mais yung inis mo. So, tingin ko it's just a petty, hindi mababaw na hindi pagkakaintindihan during this Aries season. Lalo na Aries season, malakas ang energy ng lahat, matapang ang lahat. Talagang bawa, ikaw, hindi maganda yung ano mo, no, yung emotion, you're not in the right frame of mind. Hindi maganda yung mga pakiramdam mo sa mga bagay-bagay. Lalakas ang loob mo this season na mag-lash out o kaya sabihin yun sa partner mo. Kung hindi ka ma-express ng feelings mo, malakas na parang ma-express mo, mapapakita mo na nagtatampo ka. Matapang ka na ipakita yung tampo na yun. At pwede din nga na mananahimik ka lang. Matapang ang lahat this season. So, malakas ang loob ng lahat. Pero, may celebration dito eh. Merong makakabawi yung partner mo. I strongly feel that. Pwede din kasi yun nga, pera na naman, yung tampo mo may kinalaman sa pera. Pwede din magmumukmuk ka, hindi mo kakausapin yung partner mo. Pero, your partner will do everything in their power para ma-win back ka. Kuha tayo ng mensahe. Oracle card, mensahe mo para kay Cancer. Anong advice mo kay Cancer? Play o relax ka lang daw, Cancer. Heal your inner child or perhaps masyado tayong seryoso po no, sa ating life. Find some time to play. Ano yung hobbies mo? Ano yung mga favorite mong gawin? Ano yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng ang kilig ng ligaya? Bigay mo yun sa sarili mo at dun ka mag-focus ngayon. Kaysa magmukmok at mag-attempt na mag-isa lang, mag-solo baliw. Solo baliw yung tawag ng mga kaibigan ko sa yung nagsasaya na mag-isa. Imbis na mag-solo trip ka, gumawa ka ng plano ng sarili mo lang mag-e-enjoy, sama mo na yung partner mo and find some time to play. Don't take things seriously. Sabi ng card yun.
So, yun. Iwan ko na yun doon, Cancer. Salamat sa pagbisita. At sana makita ko kayo ulit. Like, share, and subscribe lang po. And sana, andyan pa rin kayo next month. So, ako po si A and see you soon. Bye-bye.